Good afternoon. Ako si Rona from Caloocan City at isa po ako sa napakaraming avid listeners or viewers ng Aswang Diaries, Kwentong Takip Silim at iba pa nilang chat. Araw-araw po akong nag-aabang ng bagong uploads nila kasi ito talaga yung libangan ko at masasabi kong stress reliever ko na rin. At gusto ko rin magpasalamat sa pag-feature nyo sa akin dahil ako yung napili nyo and sana marami pa kayong kwentong ma-upload at mas marami pa kayong mapasayang mga tao. Ayun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Hello mga Kaswang Diaries! Ako pala si Erwin Onan, Naga Voice Actor. Samahan nyo kami sa panibagong istoryang hatid namin ngayong araw. Pakinggan hanggang uli at sana ay magustuhan ninyo. Totoy, Apo! Apo! Nasaan ka? Lumapit ka kay Lola. Halika rito sa tabi ko. Makinig ka. Makinig kang mabuti dahil mamamatay na ang Lola. Lola Mimay, hindi. Hindi totoo yan. Malakas pa po kayo, Lola. Aalagaan ko pa po kayo. Hindi po kayo mamamatay. Huwag kang umiyak. Huwag mong iyakan ang pag-alis ni Lola, Apo. Mangyayari ang sinasabi ko. Hindi nagsinungaling sa iyo ni minsan ng Lola. Nakita ko na ito sa aking pangitain. Magbantay ka, Totoy. Dahil pupulang buwan sa mga susunod na araw. Aatake uli ang mga halimaw. Dadanak na naman ang dugo na parang luhang aagos mula sa buwan. Alam kong natatakot ka. Lakasan mo ang loob mo, Apo. Matapang ka. Mana ka kay Lola. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kayo ng Lola Rodora at Lolo Adormo. Hindi ako papayag. Ililigtas ko kayo, Lola Mimay. Walang halimaw. Wala. Ililigtas mo si Lola. Oo, Apo. Ito ang gagawin mo. Sa pagpula ng buwan, makita mo man akong tulog na at hindi gumagalaw. Iabot mo agad sa lalaking darating dito ang kwintas na bigay ko sa iyo. Ayan nga, yang itinali ko sa bewang mo. Yang kwintas na nakabalot sa itim na tela. Ingatan mo yan. Ibibigay mo lang yan sa dayo. Hahalik sa lupa ang dugo at abo ng may itim na puso. Pupulang buwan sa araw ng kamatayan ko. Hindi, Lola Mimay. Ayoko po. Ayoko pong mawala kayo. Hindi kayo mamamatay. Hindi. Hindi. Narinig mo na ba ang sinasabi nila na may mga tao raw na nakakaramdam kung mamamatay na sila? May mga tao rin daw na nakakakita ng vision, ng scene na mangyayari pa lang. Nakikita nila ito, ngunit hindi nila kayang pigilan. Kung ikaw ang taong may ganitong kakayahan at nakita mo ang nakatakda mong kamatayan, paano ka pa mabubuhay sa mga ordinaryong araw na binibilang mo na lang? Matatakot ka ba o kalma lang? At paano kung ang mga scene sa vision mo ay kasama ang mga taong mahal at iniingatan mo? Anong gagawin mo? Lalabanan mo ba ang tadhana o maghihintay ka na lang? Ang hirap, hindi ba? Kung may mga kakaiba kang karanasan na gaya nitong mga nabanggit ko, share mo na lang sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, magandang araw sa lahat ng creative minds sa channel nyo. May ilang weeks na akong nanunood ng episodes nyo bago ako nag-decide na mag-share din ng sarili kong story. Just call me Ralph. Hindi ko totoong pangalan. I choose to hide my real name, names of the people involved in my story, and the places.
Buhay man o hindi ang mga taong ito, ang laki ng parte nila sa buhay ko. Nawasak at binuo ako ng kwentong ito, kaya gusto ko pa rin silang protektahan, lalo na ang mahal ko. Ang babaeng hindi man perpekto, hanggang ngayon na ilang taon na ang dumaan, hindi pa rin mawala sa isip ko. Nanatili siya, hindi man sa paraang gusto ko, pero siya pa rin ang nagpapangiti sa akin sa mga pagkakataon na hirap akong harapin ang umaga. Na-realize ko, posible palang ibigay ng isang babae ng sabay ang sakit at saya. Madam Venus, twilight ko sinulat ang kwentong ito kasama ng pagbabalik alaala na minsan sa buhay ko nagmahal ako ng totoo at sa minsan na yon naharap din ako kasama ng mga paborito kong kaibigan sa totoong mga halimaw. Hindi pala sila parte lang ng mga kwentong kadalasan ay panakot sa mga bata. Totoo sila at baka hindi mo alam, nasa paligid lang o kaya ay kasakasama mo na pala. Sa twilight hours, mas malakas ang atake ng mga alaala ni Ayana. Twilight kasi noong una kaming nagkita. Walang kamatayang traffic. Sarap mag-teleport pag ganito eh. Kung di lang talaga sa pinasang sketch sa JV, di ko sasayangin ng ilang oras ng buhay ko sa rush hour. Lumipad ka kaya bro. Chill man, or else baka magka-road rage sa moment na to. Hindi pa ako pwedeng maging kwento na lang. Ay, hindi pa buong research ko. Wala pang justice sa Russ. May hinahanap pa akong mga sagot. Except para sa kape. May reason pa akong bumangon sa umaga. Pag-aalagala pa malamang ang mga hayop na may kasalanan. Kailangan mo pang mabuhay hanggat walang linaw ang lahat. Talaga naman oh. Itong mga riders na to, naghahanap talaga ng aksidente. Tol, wag ganyan. Ingat sa pagyayabang. Baka bumulagta ka na lang sa una, no? Kawawa ang pamilya mo pag nagkataon. Ilugar ang yabang. Life is precious. Sa Quezon City ang kondo ko, pero nasa Valenzuela area ako noong time na yon. May pupuntahan akong isang apartment sa Barangay Karuhatan. Si JV, isa sa 3 kong run-to friends, ang nag-lead sa akin sa lugar. Nag-send siya ng address at photo ng babae na sa kung anong dahilan, sa photo pa lang, para akong hinahatak ng mga mata. Parehong babae yon na nasa sketch na matagal ko ng hawak. Ito talaga yung proof na ang tao mag-isang isinilang. Mag-isa ring mamamatay. Living sample ako. Meron 2 friends nga. Nasa isang condo building pa pero heto. Mga runaway friends, imbis na run to sa ganitong moment. Alak at paranormal activities lang talagang bubuhay sa dugo ng mga loko. Effort pang hatakin ng interes. Wala nang apil ang babae kay Dex. Si Rob naman, broken-hearted. Lubog sa past. Grabe. Ba't wala nang patience sa mga tao? Ay, galit agad si Manong. Itong si JB mas malala na sa pagka-choosy. Aswang woman na ang trip. Ang problema, pakasampalin din ng milyon Tita Min ang daughter-in-law to be naman nananggal. Sa taas ang standard para sa uniko iho. Good luck na lang talaga kay JV. Curiosity sa mga kakaibang ganap ang humahatak sa aming magkakaibigan para tutukan ang isang weird happening na walang paliwanag.
Self-proclaimed paranormal investigators kami na handsome face lang ang panlabang armas. Stress siguro sa kanya-kanyang issue sa buhay, kaya naghahanap ang mga utak namin ng diversion. Pero sa kaso ko, personal ang rason. Hindi mababaw na trip-trip lang. Malalim at masakit ang pinaghuhugutan ko ng ganitong interes. Pucha. Nakaligtas ang sanity ko sa traffic from condo. Dito pa yata ako sa Valenzuela madadali. Bakit ba kasi ang sikip ng way na to papuntang apartment? Tama ba tong place na pin ni JB? Asa na ba yung babae? Inabot ko ba yun? Hindi naman ah. Ba't bumagsak? Nawala bigla. Ano to? Ang babae sa Balete Drive version 2.0? Buhay pa rin ako. Chance na sana. Miss? Miss, are you okay? Oo, okay lang. Sorry sa abala ha. Naalaganin ng tawid ko eh. Ang bilis kasi ng takbo ng motor na kasunod mo. Ang sikip na nga ng daan dito, sumiksik pa talaga para mag-overtake. Oo nga eh. Muntik nang sumasad sa side ng kotse ko. Are you hurt somewhere? Natamaan ba kita? Bumagsak ka yata ha? Sorry ha. Natamaan pero ayos lang. Hindi naman malakas. Sakto lang yung paginto mo. Nagulat lang din ako kaya nawala ng balance. Sige na, dumiretso ka na. Patas ka ba o pababa, miss? Pataas, pababa pala. May kailangan akong balikan mula sa bahay. Gusto mo bang sumakay na sa akin? Hingi na rin akong tulong since pababa ang way mo. Baka alam mo tong Sunflower Street. Sa dulo daw ng area sa baba. Taga Sunflower Street ako. Sorry pare. Di pa pala ako nakasagad sa tabi. Ang init ng ulo ng truck driver na yun ha. Parang pipit-pitin na ako. Singatong sakop na lahat. Kita na nga masikip ang daan. Saglit lang miss ha. Sasakay na ako para makaalis ka na. Sakop talaga ng malalaking trucks na yan tong buong daan dito. Thank God na-meet kita. Hindi na ako matatagal ang maganap ng tamang address. Anong house number bang pupuntahan mo sa Sunflower Street? 125. I am Ralph, by the way. Taga-QC ako. First time ko sakaling tong parang challenging pasukin. And you are? Ayana. Ako yung nakatira sa 125. Bro, lakas ng hatak sa'yo ng new girl mo. Iiwan mo na talaga kami? Kung hindi lang nabanggit ni JB yung tungkol sa sinid niyang file, yung result ng investigasyon ng tao ni Tito General, isipin ko talaga wala ka na sa sarili. Baka ginamitan ka ni Ayana ng pinagbabawal na teknik ha, bro. Parang hindi na ikaw yan eh. Mga 2 weeks na lang. Baka wala nang bakas yung route na kilala namin. Puppet ka na lang ni Ayana. Kayo na ba? Parang oo. Pero hindi pa talaga. Nak ng aswang naman oo. Wala pa kayong level sa lagay na yan eh. Para ka nang lalakad sa impyerno kasunod niya. Ano bang meron doon at baliw na baliw ka bro? She's different. Latag mo para di ka namin banatan. Ay, I need to get closer, bro. Iba siya. May kakaiba kay Ayana na ang hirap ipaliwanag. Ramdam ko yung tama sa akin. Lakas! Ang mga mata. Tunaw lahat ang matigas sa akin. Hey, dagdag mo pa yung bangong parang nakakalango. Sa dami ng na-meet kong babae sa 27 years na nag-i-exist ako sa mundo, pamilyar na ako sa mga female scents ng known brands. Iba talaga yung sa kanya. Parang hindi from the bottle. Parang hindi from the bottle? Anong amoy ba yan at nakakaibang? Amoy fresh flower. Baka naman amoy ng gayuma yan. Huwag mong kalimutan ng confirmed info, ha bro? Na siya at ang babae sa sketch galing kay Ross, iisa lang. Huwag masyadong hibang sa love. Nakakamatayan minsan. Sigurado ka na talaga sa paglipat bro? Kilala niyo ako. Alam niyo ang laban ko. Hindi biro yung effort na binigay ko para umabot dito. Hindi isang lugar ang pinunta natin para kumalap ng impormasyon. Personal sa akin tong research ko. Ang sakit ng fact na wala man lang tinungo yung case ni Ross. Pinaniwalaan na lang ni na Tito Phil at Tita Con
kung anong ibinigay sa kanilang impormasyon. Ako hindi pa. Ayoko pa siyang isuko. Tagal ko ng tanong to, Ralph. Bakit nga ba wala kang siguradong info kung saan nagpunta yung bago mawala? Close naman kayo, sabi mo, di ba? Wala pa ako sa Metro Manila noon. Busy pa sa work. Provincial focused ang construction firm na employer ko. Wala na masyadong oras sa bonding kasi may inaalagaan din akong sick parents. Occasional lang din ang phone call. At based sa mga post ni Ross sa social media, okay naman siya. Life goes on for the both of us until he disappeared. At may nasend siyang sketch sa old email ko na few months later ko pa nabuksan. Sa sketch na yun, doon talaga ako nag-start mag-isip ng masama. Nang hinala kong baka may ibang kwento sa likod ng pagkawala niya. Oh. Hello, JV? Nasaan ka ngayon, bro? Sa condo lang. Speakerphone tayo ah. Ah, andyan din sila, Bok? Dito. Nag-relax lang kami. Binuksan mo na yung file? Hindi pa. Ano bang nandun? Nalocate na namin ang lugar ng babaeng subject natin. Siya nga yun. Ayana ang name. Kung real name naman or alias lang, hindi pa sigurado. Hindi pa rin sigurado kung siya nga ang babaeng kasama ni Ross bago nawala. Pero may nasagap yung trusted man ni Dad na interesting info. Anong info? May kwentong kakaiba daw ang hometown niya. Wala nga lang proof kung totoo kasi walang gustong magpatunay. Parang umiiwas daw mga taga-kabilang bayan na magbigay ng impormasyon. May nag-warning pa nga raw sa tao ni Dad na huwag pumunta doon kung para lang sa research ng kababalaghan. Ang baka daw di na makauwi. Saan ang exact location yan, bro? Sitio 3, Saan yun? San Gabriel. Cursed sitio daw ang reputation. Parang sitio killing area ng mga dayo, bro. Kapag nakapasok na raw kasi, hindi na nakakalabas. Doon na rin nawawala. At ang utak sa tinuturong nasa likod ng mga pagkawala. Alam mo kung ano? Puting van? Nauulo ka talaga, bro. Seryoso to. Ano daw? Aswang. Hindi nga. Tingin ko kailangan mong tutukan to. Kasi kung tama talaga yung weird mong kutob sa babaeng na-meet mo na, baka naghahanap na naman siya ng bagong biktima. Inamoy mo ba? Amoy aswang? Ano bang amoy ng aswang? Nakaamoy ka na ng malapitan? Sobrang bango daw, bro eh. Yun yung nag-a-appear pa lang sila as lovely woman. Then lalapag na sa target place. Sabi nung nakausap kong matanda dati, flower scent daw na sobrang bango yun. Yun nga lang, seconds lang. Hayop na sila agad. Aso, pusa, malaking ibon. Ewan ko kung ano pa. At ito pang weird fact. Kung saan daw sila dumaan papunta, doon sila dadaan pabalik. So yung process na lovely woman to beast, kung 3 beses siyang nagpalit sa paiba-ibang hayop, ganun din pabalik. 3 beses din siyang babalik sa 3 hayop na yon bago babalik sa pagiging babae. Sa kalalayo. May nagsabi na rin sa akin yan. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Napagod pa ako magkwento. Ayos ka magkwento eh. Tagus. Na-imagine ko na may nagtatransform na aswang papunta sa condo. Nakanganga na rin tong mga 2 poging kasama ko eh. Uwi na rito, Bok. Mababawasan ng pogi sa building. Lalayas sa tong isa eh. Hibang na sa pag-ibig, oh. Kung nagtatawanan kami noong araw na yon, sa isang panig pala ng mundo ay may babaeng nasa isang mahirap na sitwasyon. Pinipilit niyang panghawakan ang sarili sa pagitan ng magulong utak at magulong mundo sa paligid niya. Kung paanong naitago niya ang totoong pinagdadaanan noon at ang kakaibang lakas at hatak lang ang nakita ko sa mga mata niya. Hindi ko alam, Madam Venus. Siguro may mga tao lang talagang hindi nasusukat ang tatag. Yung mga taong inilalaban ang mga pinaniniwalaan nilang tama. Mga taong pag nagmahal ay handang ibigay ang lahat. Heto na naman si Tio Arturo. Tawag ng tawag. Di na naman mapakali. Bakit kaya hindi na lang maghintay lang? Lalo pang nanggugulo ng utak eh. May ilang linggo pa naman bago ang pulang buwan. Hayok na sa kapangyarihan talaga. Sige lang, Tio. Umasa ka.
Panghawakan mo yan hanggang sa mawala. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa amin. Hindi dapat nasaktan ng mga inosente kong kaibigan. Hindi kailanman magiging tama ang kalupitan sa mga inosente at walang kalaban-laban. Bata lang si Totoy na walang muhan. Si Lola Mimay, halos gumapang na lang, sinaktan pa. Napakahayop. Talagang walang awa sa pananakit ng mga mahihina. Ilang tao pa kayang walang kakayahang lumaban ang gagamitin ni Tio Arturo para mapasunod ako. Salamat na lang talaga. Hindi na sapat ang bilang nilang mga natitirang aswang sa Sitio 3. Wala nang nangahas lumabas at magparami. Mulat na rin ang mga nasa kabilang bayan. Hindi na nila mapapaikot ang mga tao. Wala nang gusto magpagamit. Kung nabigo man ako ng huling pag-aalay at napahamak si Russell, hindi na ngayon. Dugo sa dugo. Sa akin ko natatapusin ang henerasyong isinumpa sa Sitio 3. Hinding-hindi ko ahayaan na mabuhay ang pinuno nilang halimaw. Kauri man nila ako. Dugo ko lang ang marumi. Hindi ako gaya nilang halimaw. Hello? Tio Arturo? Bakit ang tagal mong sumagot? Anong inaatupag mo rin sa syudad? At hindi mo mabantayan ang tawag ko, Ayana? Tinatrabaho mo ba ng matino ang misyon mo riyan? O kalandian na naman ang inaatupag mo? Binabalaan kita. Di wag mong iisiping ulitin ang kahanggalang ginawa mo nung huling pag-aalay. Hindi lang mga kaibigan mo sa tres ang tatapusin ko. Makakatikim ng galit ko, maging ang mga kaibigan mo sa labas. Kilala ko na sila. Ang mga nasa kabilang bayan na kinakausap mo. 1 kilos na mali. Dadanak ang mga dugo nila sa lupang dinadaanan mo. Ginagawa kong misyon ko, Tio Arturo. Siguraduhin mo. Isang maling galaw mo. Bubulagta sa labas ng kubo ang bangkay ni Totoy. Sa idang dugo, butas ang dibdib. At wasak-wasak ang tiyan. Masarap ang puso at lamang loob ng batang yun. Pinakamasarap ng namin. Ang katas ng pusong inosente. Ayana, Ginagawa kong dapat. Huwag niyong gagalawin ng mga kaibigan ko. bilisan mo. Pahina ng pahinasitan ng Mimay. Kailangang mabuhay ang pinuno bago siya matuluyan. Bakit kailangan pa ng pinuno si Lola Mimay? Hinang-hina na nga yung matanda, gagamitin niyo pa? Huwag mo na akong pinapakialaman. Ang misyon mo ang ayusin mo riyan sa syudad. Tandaan mo, kapag hindi nabuhay ang pinuno sa pagpula ng buwan, mananagot sa akin ang mga kaibigan mo. Si Rodora at Adora ang susunod kong pahihirapan at ikukulong. Total sila naman ang mga pakialamerang ayaw pa rin tumigil sa pakikipag-usap sa mga dayo. Bakit ba atat pa kayong buhayin niyang pinuno, Tio Arturo? Tahimik na siya sa kuweba. Bakit kailangan niyo pang gambalain at pabalikin sa tres? Okay naman na kayo. Hinahayaan na kayo ng mga tao sa tres. May balanse na sa pamumuhay. Katwiran niya ng mga magulang mong hangal. Balanse. Anong balanse ang sinasabi mo? Halimaw tayo sa paningin nilang lahat. Halimaw na kailangang tugisin at patayin. Nasaan yung balanseng sinasabi mo nung pinatay ng mga manunugis ang mga magulang mo? Iniligtas ba sila ng malasakit nila sa mga mahihinang tao? Halimaw tayo, Ayana. Kaya ibigay natin ang pagiging halimaw sa kanila. Ang pagbabalik ng pinuno ang magbibigay sa lahi natin ng mas malakas na kapangyarihan. Ang mga masusugatang kalahi ay mapapagaling niya. Wala nang aswang ang mamamatay. Pero lalong dadami ang mga patayang, Tiyo. Mahahalata lalo ng mga tao na hindi tayo tapat sa pangako natin sa kanila. Patay na si Kapitan Leving. At patay na rin ang ama mo. Silang dalawa lang ang nanindigan sa pangakong sinasabi mo. Hindi ako kailanman makikipagkasundo sa mahihina. Ang lahi natin ang mananaig dahil tayo ang higit na malakas. Hindi naman kasi tama ang karahasan, Tiyo. Lalo na't alam niyong mahihina sila. Tama naman ang inilaban ng kapayapaan ni tatay noon. Huwag mong ibalik ang kahangalang yan. Paubos na ang aswang sa tres dahil sa basurang paniniwala ng ama mo. Kailangan natin ng pinunong aswang, Ayana. Tingnan mo.
Sa maraming taon na wala siya, pabawas tayo ng pabawas. Bilang nala ang mga natitirang aswang sa tres. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga aswang na gaya mong tanga. Wala kang ipinagkaiba sa mga magulang mo na naniniwala na posible ang balanse. Hindi nyo ba makitang pailalim tayong tinatraidor ng mga taong iniisip nyong mahihina? Ilan pang kalahi natin ang hindi na makababalik? Na sa minsang pag-alis para punan ang gutom, tutugisin at papatayin. Paano naging masama ang kumain sa labas? Silang mga tao ba? Napigilan nila ang gutom? Anong ginagawa nila? Kumakain. Ngayon sabihin mo, bakit kapag tayo ang kakain, galit na galit sila? Wala naman silang pinapatay gaya natin, Tiyo. Tama na! Tapusin mo ang misyon. Dalhin mo rito ang alay. Gagawin ko. Kung totoong ginagawa mo ang trabaho mo, bigyan mo ako ng pangalan ngayon din. Ralph. Ralph ang pangalan ng susunod nating alay. Ralph? Ang aga pa. Nasa labas ka pala. Kala ko nasa kwarto ka lang. Good morning. Early jogging lang. Kailangan magpapawis. Ang aga mo rin talagang gumising ha. May ingay na sa room mo paglabas ko kanina. Hindi na ako nagpaalam kasi may susi naman din ako eh. Bumili ako ng hot pandesal sa bakery sa taas. Naiya na ako sa laging pa-free breakfast mo eh. Ako na nga nakikitara sa kabilang room. Libre pa ang food. Okay lang yon. Ano ka ba? Wala namang gumagamit ng kwarto. Tsaka, magbabayad ka naman sabi mo pag naayos niyo yung inaayos mong unpaid dues ng friend mo, di ba? Hindi ko maaari nakakausap eh. Seen lang lahat ng messages ko. Salamat pala sa everyday help, Ayana ha. Nung nagkipit ako, lahat ng friends ko nawala rin eh. Nakakaya nga na ikaw pang bagong kakilala lang ang nag-offer ng tulong. Hindi lang room, pati food ko, sinagot mo na. 3 weeks na akong burden mo. Sorry ah. Babawi ako, promise. Ano ka ba? Okay lang yon. Basta kaya ko pa, walang problema. Magsasabi naman ako pag wala na akong budget, Ralph. Meron pa naman kaya ayos lang. Relax ka lang sa kwarto mo. Mag-jogging ka hanggang gusto mo kung makakagaan yun ang pakiramdam mo. Lilipas din yung pinagdaraanan mo. Ikaw talagang anghel ko, Ayana. Anghel talaga? Baka umusok ako sa sinasabi mo. Bakit naman? You're lovely. Ay angelic kaya ng mukha mo. And your eyes. May idea ka ba kung anong ginagawa sa akin ng mga mata mo, Ayana? Ha? Anong ginagawa ko? Nang mga mata ko sa'yo. Hindi ko alam, Ralph. Ang alam kong ginagawa ko, eto. Handa ng mesa, mag-almusal ka na kasi baka gutom ka na. Gutom lang yan, kaya kung ano-ano nang naiisip mo. Mas maganda kang nag-pinkish yung kicks mo eh. Ralph, ba't may biglang papisil sa pisngi? Sige. Buhok mo na lang ang hawakan ko. Buho ko? Hindi naman. Ba't no at sintido ko na yung hinahaplos mo? Dami mo ng pawis oh. Tuyin ko lang ha. Don't worry, pawis lang talaga. Hindi kita ikikiss. Hindi pa. Ano? Kiss? Ikaw talaga. Tama na nga. Kumain ka na lang. Dali na. Bihis lang ako, beautiful. Beautiful. Kumindat pa talaga. Ang bolero nito. Gwapo naman. Maganda ka kaya, bagay tayo. Ewan ko sa'yo. Bilisan mo nang magbihis para makakain ka na, Ralph. Hindi naman kita ginugutom pero bakit nagkaganyan ka na? Ang mga ganoong umaga, naulit ng naulit. Ang pagkain namin ng sabay ni Ayana na-extend sa lunch, sa dinner, hanggang sa midnight snacks. May mga hating gabi kasi na nagpapanggap akong hindi makatulog. Hinihintay ko siyang dumating sa mga pagkakataong umaalis siya ng walang paalam. Pero bumabalik naman bago mag-umaga. Ang sabi niya sa akin, gabi talaga siya nagwo-work. Hinahayaan ko lang siya para naman hindi masyadong obvious ang planned intrusion ko sa buhay niya. Sa totoo lang, hindi anghel na Ayana ang inaasahan kong makasama sa apartment. Ginulat ako ng kabaitan niya. Naramdam kong hindi pagpapanggap. Sa aming dalawa, ako ang nagpapanggap.
na broke backpacker na tinalikuran ng mga kaibigan at jobless na pinipilit ayusin ang sarili para makapagsimula. Hindi ko inaasahan na susuportahan ako ni Ayana na parang tunay niyang kapamilya na nagipit. She takes care of me. Doon sa mismong moments na alam niyang I needed her the most. Kaya naman sa bawat araw na dumadaan, nabubura ang katotohanang nasa utak ko. Siya ba talaga ang pumatay kay Ross? Ang dami niyang chance na patayin ako habang tulog, pero wala siyang ginawa. Lahat ay tulong ang ibinigay niya. Oo, tulong and well, gentle gazes and pretty smiles. Huwag siya! Huwag niyo siyang saktan! Tama na! Tama na! Ayana? Ayana, gising! Ayana, gumising ka! Huwag siya! Ralph? Yeah, ako to. You okay? Nananaginip ka yata ng masama. Parang takot na takot ka sa... it's okay, babe. It's okay. You're safe. Panaginip lang yun. Gising ka na. Nayakap mo na ako eh. Akala ko to. Sorry, bibitiwan na kita. No, it's okay. Sige lang. Lean on me until you feel safe. Andito lang ako. Walang mananakit sa'yo as long as I'm here. Salamat. Salamat, Ralph. Let me hold you just until the fear subsides, okay? Kakaligo ko lang kaya mabago ako. Ang timing ng bad dream mo. Noon time talaga, sakto pang pagkaligo ko. Baka tinutulak ka ng universe na yumakap sa akin. Huwag munang kalokohan, Ralph, please. Totoo tong takot ko. Sorry. I'll hold you closer, okay? Okay, salamat. Pwede bang ikwento mo yung bad dream mo? Baka makagaan ang pakiramdam. Baka hindi ka maniwala. Bakit naman hindi? Try mo. Makikinig ako. Yung kubo ng mga kaibigan ko sa amin, inatake ng mga aswang. Nasa paligid sila. Tinatangkang pumasok ng sabay-sabay. Sigaw ng sigaw at umiiyak yung batang kaibigan ko. Yakap-yakap yung lola niya para protektahan. Ang liit-liit niya, Ralph. Anong magagawa niya laban doon sa mga malulupit na aswang? Si Lola Mimay, hindi na gumagalaw. Parang patay na. Nakapasok yung mga aswang at susuguri na si Totoy. Doon ako nagising. Naniniwala ka sa aswang? Di ba kwento-kwento lang yun sa mga probinsya? Hindi mo talaga maiintindihan to. Umiiyak ka? Hey, don't cry. Ang dami mong luha. Okay, listen. Kung may gusto kang sabihin, ayos lang na mahaba at marami para maintindihan ko. Huwag na, Ralph. Okay na. Yayakapin na lang kita hanggang maging maayos ang pakiramdam mo. Okay lang ba? Yakap mo naman na talaga ako eh. Ang higpit nga oh. Sobrang higpit ba? Magsabi ka lang kung sobra na. Adjust ko agad para comfortable ka. Hindi, ayos lang. Pwede ko naman gawin to everyday. Pero kung boyfriend mo na ako... Nagbibiro ka na naman. No, I'm serious. Ba't ko naman gagawing joke to? Kung magiging boyfriend ba kita, sasama ka sa amin? Sa fiesta? Oo naman. Kailan ba? Malayo yung sa amin. Okay lang ba sa'yo? Ibang-iba doon kesa dito. Ayos sa akin kahit saan. Basta magkasama tayo. Totoo? Kahit saan? Yes. But, will you be my girlfriend? Oh, ang higpit ng yakap ha. Yes na ba yan? Distance muna babe. Gusto ko makita ang sagot sa mga mata ng girlfriend ko. Kailangan talaga yan, Ralph? Bawal ba ang eye contact? Gusto kitang titigan. Huwag sa pinto ang tingin ha. Babe, sa mata ko. Come on. Yes, ganyan nga. Ayan na. God, your eyes. Bakit ang ganda-ganda mo ha? Sige na nga. Ang dami mo pang bolang sasabihin eh. Sige na. Yes na. Girlfriend mo na ako. Sa totoo lang, nung moment na yon, hindi ko na alam kung saan banda pa ako nagpapanggap. Masyadong magaan ang pakiramdam ko. Masyado kong masaya na gusto ko na lang itapon sa labas
ang mga rason kung bakit ako nasa apartment ni Ayana. Pero sa huli, naisip ko, pwede naman akong mag-benefit sa kunwaring relationship na yon habang ginagawa ko ang misyon ko. Ang hindi ko nga lang napaghandaan, ang tuloy-tuloy kong pagkahulog. Narealize ko na lang isang umaga. Oo, gusto kong tapusin ang plinano ko. Pero ramdam ko sa puso kong hindi ko na kayang ibalik ang sakit sa babaeng pagpapahalaga at pag-aalaga lang ang ibinigay sa akin. Saan mo gusto mag-dinner, babe? Dun sa kasya yung budget ko. Pwede naman sa bahay na lang tayo, Ralph. Sa labas, mas magastos. Magkatrabaho rin dapat ako kung di ka nagyaya rito eh. Ayaw mo akong kasama? Ayaw mo may kadate kang pogi? Ayan ka na naman eh. Hirit ka na naman ng hirit ng ganyan. Huwag na kasi mag-worry. Sagot ko yung dinner natin at movie night. Focus ka na lang sa charm ko. Aray! May pampas talaga. Mapapagastos ka lang. Di ba inaayos mo pa yung pondo mong hindi binalik ng friends mo? Makakakain naman tayo ng matino sa bahay. Masyado na tayo nakakulong sa apartment mo. Nakakaisip na akong gumawa ng bawal. Anong bawal? Yakapin ng sobrang higpit yung maganda kong housemate. Yakap na may kiss? Tumigil ka dyan ha. Titig lang naman ang lagi mong ginagawa. Tumatabang ang babe ko Lumalaban na. Makinig ka, housemate. Sa labas ang dinner para iwas matempt sa maganda ang pogi. Kasi masyado kang mahalaga. Mas gusto kitang ingatan than to take advantage. O na nga, sige na. Basta, tulungan mo ako mag-pack ng mga orders sa akin sa online shop ha. Kailangan ko nang ma-ship lahat yon para malaya na tayo makaalis sa susunod na linggo. Fiesta na nga pala sa inyo, no? May request pala ako, okay lang? Anong prefer mo muna? Chicken or steak? Yung steak, pwedeng rare. Medium rare. Nakatitig ka na naman, Ralph. Rare, yung medyo, reddish pa. Sabi ng iba, dugo daw yan Hindi naman talaga. Gusto mo ng ganon, babe? Yun ang prefer ko pag nagpapanggap akong poging vampira. Oh, ba't natatawa ka? Hindi ba bagay sa akin? Ewan ko sa'yo. Sige, yun na lang din sa akin. Tara, dun sa kabilang restaurant yon. Chicken dishes sila rito Ano nga yung sabi mong request kanina? Gusto ko sana pumunta tayo 1 week ahead before the fiesta. 1 week? Bakit gusto mong mas maaga? Kailangan ko kasing kumuha ng maraming pictures na province ng team. May racket akong bago. Since papunta na rin naman tayo sa inyo, agaan na natin para makapag-work din ako bago ang fiesta. Kung makakatulong sa'yo, gawin natin. Nice! Saan nga ulit yung place nyo? San Gabriel? Parang narinig ko yung place pero minsan lang. May sitios yan? Tama ba? Meron. 5. Saan yung sa inyo na may fiesta? Sitio 3. Madam Venus, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko ng sandaling yon. Yung food namin na dumating na, hindi ko na alam kung paano ko kakainin. Pinanood ko na lang si Ayana na mag-enjoy sa steak na rare. Parang sarap na sarap siya. Sa isip ko, mga morbid scene, yung moment na kinakain ng mga aswang ang pinsan kong si Ross. At isa sa mga nakapaikot sa mesa ay ang babaeng kasama ko ng gabing yun. Gusto kong mag-throw up na umurong din ng magtama ang mga mata namin ng girlfriend ko at marahan siyang ngumiti. Parang gumanda na naman ang mundo sa mga mata ko. Hindi na ako nasusuka. Gusto ko na namang yakapin na lang siya at alagaan. Narealize ko mismo ng sandaling yon, I'm doomed. Wala na akong pagpipilian kundi ituloy ang plano. Napadasal ako sa isip na sana mahanap ko rin sa lugar ang mga pangalang ipinasa sa akin ni JV. Sila ang mga tamang tao na kailangan kong makausap bago ako matrap ng mga aswang. Dito na lang tayo. Baba ka na.
Hindi na pwedeng dumiretso sa looban ng Sitio 3 ang tricycle. Maglalakad na tayo papunta sa bahay namin. Ang fresh ng hangin, sarap sa lungs. Buhay na buhay ang green sa paligid. Gumot ba yun sa unahan? Ang tatas ng puno, oh. Parang wala din masyadong bahay. Pansin ko sa dinadaanan natin, malalayo ang distansya ng mga bahay. Wala pang 4 p.m., pero parang walang mga taong pakalat-kalat. Doon lang sa unang liko natin kanina yung mga nakita kong tao. Sitio 1 yon. Malapit sa kabilang bayan. Marami talagang tao doon. Andun din kasi ang palengke ng San Gabriel. May butika tsaka medyo malalaking tindahan. Papasok tayo dyan sa maliit na daan? Oo, mga kulang-kulang kalahating kilometro na lakaran. May dadaanan muna tayong bahay bago ako uuwi sa amin. Teka, sino naghihintay sa atin sa bahay nyo? Wala. Nasabi ko na sa'yo dati, di ba? Na wala na akong mga magulang. Isa na lang ang kamag-anak ko sa Sitio 3. Kapatid ni tatay. Mga kaibigan na lang ang mga nakakasama ko pag umuwi ako rito. Yung mga kaibigan na napanaginipan mo, pwede ko rin makilala? Si Totoy at Lola Mimay. Baka hindi mo na, Ralph. Malayo kasi sila eh. Dulong-dulo. Hindi rin basta pwedeng pumunta. Pinagbabawal ng mga kamag-anak. May sakit kasi si Lola Mimay. Ayaw nilang may dalaw. Pero may mga friends kang mamimit ko before the fiesta? Saka anong mga event ang meron na pwede tayo mag-attend at mag-enjoy? May sayawan. Oo, may sayawan sa daan. May mga dance contest. Manunod tayo. Tara na, Ralph. Lakad na tayo papasok. Pasensya ka na, ganito talaga dito sa amin. Hindi gaya sa syudad na puro sakay. Dito mas maraming lakad. Ayos lang. Sabi ko naman sa'yo, okay sa akin kahit saan basta kasama kita. Akin na nga yung kamay mo. Hawak kamay tayo para masaya maglakad. Nagpapawis ang kamay ko, Ralph. Iyaan mo na yung pawis na yan. Sobrang tahimik pala rito sa inyo. Naalala ko, aswang yung panaginip mo dati. Kung may aswang ba dito at gusto akong kainin, ibibigay mo ako? Hindi. Siyempre hindi. Ang bilis ng sagot, ha? Hindi ka nagdalawang isip. Bakit? Kasi mahal mo ako? O kasi gwapo ako at mahirap maghanap ng kapalit? Kasi mahalaga ka, Ralph. Mabait ka at mabuting tao. Kung may gusto man akong gawin, pangalagaan ka lagi. Talaga? Stop muna tayo, babe. Parang ang sarap pag-usap dito, oh. Ang yayabong ng puno. Halos hindi na tumagos ang sinag ng araw. Ano nga uli yun? Gusto mo akong pangalagaan lagi? Totoo ba yan? Kasi parang hindi ko naman narinig na sinabi mong mahal mo ako. Kailangan pa laging sabihin? Hindi naman. Para sure lang. Ang bilis lang kasi nangyari lahat, Ralph. Para sa akin, ang pagmamahal, malalim. Kaya gusto kong sabihin sa'yo, pag may nagawa na akong patuloy ng totoong pagmamahal, yung hindi mo na kailangan magtanong at magduda. Kasi ikaw mismo, ramdam mo na ang totoo. Hindi lang kasi sinasabi ang pag-ibig, nakikita sa gawa yun. Sa pagmamahal ko ba, naniniwala ka? Hindi ka rin naman nagsasabi na mahal mo ako Gusto ko rin sabihin, pag may enough proof na ako. Pwedeng payakap ng mahigpit? Gusto ko, ngayong andito na tayo, mas marami kang maaalalang masasayang nangyari sa atin. Bago ka makabalik ng Maynila. Come here, babe. I love doing this. I love holding you this close. Parang nawawala lahat ng gulo sa utak ko. At ang ingay ng mundo. Pag ganito, ikaw at ako na lang ang mahalaga. Ganon din naman ang pakiramdam ko, Ralph. Sana lagi na lang ganito, no? Yung ang tahimik, yung masaya at malaya lang na magmahal. Yung walang ibang iniisip kung pwede lang sana. Bakit? Hindi ba? Ang tahimik nga dito, oh. Parang walang gulo sa part na to ng Pilipinas. Minsan, mas may panganib ang katahimikan. Anong ibig sabihin nun? Wala, Ralph. Basta may pakiusap ako. Pwede mo bang ibigay sa akin lahat ng tiwala mo? Yung buo. Yung kahit may mga marinig ka mga kwento, may mga makita kang pwede mong pagdudahan. Pwede bang ako lang ang pakinggan mo? Ako ang lagi mong pipiliing paniwalaan. Na kung may mga gusto kang itanong o sabihin, pwede bang sa akin muna bago sa ibang tao rito?
Ikaw talaga muna, bago sila. Wala naman akong kilala rito eh. Pansin mo ba, babe? Kasyang-kasya ka sa yakap ko. Oo nga eh. Ang tangkad mo kasi tapos ako hindi masyado. Parang sinukat na sakto lang sa loob ng braso mo. Sinukat ng tadhana? Ewan. Siguro. Ralph, Hmm? Ang bango ng baby ko. lagi mo akong pipiliin ha. Kung dumating man yung araw na mahaharap ka sa sitwasyon na may pipiliin ka na higit sa akin. Kung ibang tao ang katabi ko, akong piliin mo. Of course, babe. Pero kung ang option mo ay ako at ang sarili mo, Ikaw pa rin. hindi. Pag ikaw o ako ang pagpipilian, piliin mo sarili mo. Pag ikaw ba ang nasa ganong sitwasyon, sarili rin ang pipiliin mo? Iba pag sa akin. Paano iba? Pag ako kasi ang pipili, ikaw lagi ang mas pipiliin ko. Kahit pa buhay kong kailangan kong ipagpalit. Sa moment na yon, parang saglit na tumigil ang ikot ng mundo ko. Ang tagal kong napatitig sa mga mata ni Ayana. Tumingin din siya sa mga mata ko. Nakangiti siya, pero ang mga mata, basa ng nagbabantang luha. Hindi na ako nagtanong. Hindi ko alam kung paano naging posible, pero hindi man siya nagsalita, ramdam ko na siya. Yung emosyon niya, emosyon ko rin ng sandaling yun. At sa dami ng bitbit ko sa dibdib, wala na akong kahit anong nasabi. Mga tanong na ang naiwan sa utak ko. Ito ba talaga ang babaeng nagdala kay Russ sa kamatayan? Ito ba talaga ang babaeng maglalatag din sa akin bilang dinner ng mga aswang? Bakit may bumabangon ng ibang pakiramdam sa puso ko? Paraan ba niya ito para lubos akong magtiwala? Para magawa niya ng tama ang gusto niyang gawin sa akin? Sa kamatayan ba talaga niya ako ihahatid? Madam Venus, nang marahang sumubsob si Ayana sa dibdib ko ng sandaling yun at naramdaman kong umiyak siya ng walang tunog, parang parte ng puso ko nabasag. Na-realize ko, may hindi ako maintindihan sa sitwasyong yon. At yon ang kailangan kong malaman bago mahuli ang lahat para sa akin, para sa amin ni Ayana. Tao po? Lola? Magandang hapon po. Ito yung bahay ng friend mo, babe? Ang nice naman ng bahay nila. Parang ang presko. Wood, kawayan at tanahaw. Ang sarap sigurong matulog dyan sa balkonahe nila. Eh, sino ba yung nasa labas na yan? Wala namang nang dumadalaw sa akin dito mula nang umalis siya. Ariana! Ariana! Ikaw ba yan? Ay, ikaw nga! Lola Dora, kumusta na po kayo? Namiss ko kayo ni Lolo Ador. Ay, namiss din kita. Aba, ikaw lang ang yumayakap sa akin sa lugar na to. Niyayakap din naman kita dati, Dora. Ayaw mo na ngayon sa yakap ko, kaya magdusa ka. Lolo Ador, payakap din po. Miss ko rin po kayo. Buti po andito kayo ngayon. Alam mo naman sa mga ganitong panahon, naglalagi na ako rito. Malapit na naman kasi ang pesa sa tres. Oo nga po eh. Napaaga yatang uwi mo, iha. At may kasama ka. Alam niyo naman po, kailangan ko talagang umuwi. Para sa mga kaibigan ko. Si Ralph po. Ralph, sila yung mga sinasabi kong kaibigan. Si Lola Dora at Lolo Ador. Magandang hapon ho sa inyo. Magandang hapon naman sa'yo, Pogi. Ay, nakikita ko sa'yo ang sarili ko. Ganyang forma din ako noon, nung panahon na poging-pogi pa. Magandang hapon din sa'yo, iho. Ay, Ador, ikay tigilan mo ang mga hirit mo riyan. Tanggapin mo ng lipas ka na. Wala nang bakasyang kapugi ang sinasabi mo. Nako, lipas pala. Nahuli ko pa ngang nakatitig ka sa akin tuwing hindi ako nakatingin. Ayaw mo lang aminin na hindi pa rin nagbabago ang tibok ng puso mo. Andyan pa rin ako sa kada tug-tug-tug ng puso mo, Dora.
Hindi pa rin talaga kayo nagbabago. Kaya tuwang-tuwa akong puntahan kayo eh. Ang gaan ng lahat pag andito ako. Kung pwede lang sanang ganito na lang po tayo, no? Bakit niyo ako tinititigan, Lola? May dumi ho ba ako sa mukha? Alam mo, iho, pamilyar ka. Lalo na yung mapungay mong mga mata. Talaga ho? At yan, yung ngiti mo, may naaalala ako. Napansin mo rin pala, Dora. Hindi mo ba napansin, Ayana? Kaya nga po siguro mabilis din kami nagkalapit. Dumaan po ako rito sa inyo para makita at makilala niyo rin muna si Ralph. Tulad ng dati ba, ha? Opo. Si Ralph po ang may gustong mas maaga kami para sa trabaho niya. Pagka napadaan po siya rito sa mga susunod na araw, kayo na lang pong bahala sa kanya. Kailangan ko kasing kumuha ng pictures dito, ng views ng mga tao. Lahat ng maganda rito para sa trabaho ko. Huwag ka nang duman pa sa ibang bahay, Rap. Tuwing lalabas ka, dito ka dumiretso. Kaya ako ang sasama sa'yo kung saan mo man gustong pumunta. Kung malapit lang naman ang iikutan mo rito, sasabahan ka namin ni Dora. Salamat ho. Gusto nga rin po niyang pasyalan sina Lola Mimay at Totoy. Naikwento ko kasi minsan sa kanya na mga kaibigan ko rin sila. Napanaginipan ko kasi sila. Sila Lola na inaatake ng mga aswangang kubo. Ganun ba? Ador, ayos ba ang daan papunta ron sa malayong kubo nila? Ayos. Ay, hindi magiging maayos ang daan papunta doon. Lalo ngayong ilang araw na lang ay piyesta na. Nakapaligid lagi ang mga umiikot-ikot na hayop doon. Mas darami pa malamang ngayong nandito na si Ayana at may kasama. Parang hindi pa kayo nasali na dalawa. Hayop ho? Bakit daw nagstay sila doon kung maraming ligaw na hayop na paikot-ikot? Bakit hindi lumipat dito sa safe na lugar? Mahirap po yun. Lalo na't may batang nasa kubo. Ano naman ho ang laban ng matanda at bata sa mga hayop sa gubat? Hindi yung dalawa ang may gustong naroon sila, iho. Alam mo, minsan sa buhay natin, nawawalan tayo ng pagpipilian. Lalo na kapag wala na tayong kakayahan para gawin ang mga gusto nating gawin sa sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Kaya na lang ni Mimay. Matanda na siya at may sakit. Si Totoy naman ay bata lang, inosente at walang muwang. Hindi sapat ang kakayahan nila para piliin ang mas ligtas na tahanan. Ako na lang ang nag-iisa nilang kapamilya, pero wala na rin akong magagawa. Ang lakas ko at oras, kinukulang pa nga sa panggagamot sa mga tao rito. Paulit-ulit na lang akong humihingi ng tawad kay Mimay at kay Totoy. Wala akong tulong galing sa mga opisyal ng sityo? No, ang tatay pa ni Lolo Ador ang kapitan meron. Ganoon din nung si Lolo Ador ang nakaupo sa pwesto. Pero pagkatapos ng mga termino nila, nung napalitan na, wala nang tulong na maaasahan. Kanya-kanya ng bawat pamilya sa pagprotekta sa mga mahal nila sa buhay. Noong buhay pa ang tatay ni Ayana, Rap, at nasa pwesto pa ang pamilya ko, madaling humingi ng tulong sa mga opisyal. Ibang-iba na ngayon. Kami-kami na lang ang nagtutulungan ngayon, Ralph. Dito kasi, lalo na wala kang kakilala, walang tatayo sa tabi mo. Lahat sila, mas pipiliin na protektahan ng mga sariling pamilya kaysa sa hindi nila kakilala. Delikado pala ako kung magka-trouble rito. Walang kakampi sa akin. Si Ayana, iho. Si Ayana lang ang sigurado akong tatayo sa tabi mo hanggang sa huli. Totoo yan. Sana ganun ka rin sa kanya. Huwag niyong bibitawan ng kamay ng isa't isa hanggang sa huli. Siya nga pala, hindi pa nito nakakaharap si Arturo. Hindi pa po. Dito kami dumiretso sa inyo. Tiyuhin niyo ni Ayana, Rap. Huwag kang dumikit doon. Itim ang budhi nun. Walang gagawing mabuti yon.
Hindi ang atay ang nasunog ng alak. Puso. Kung ano man ang sabihin sa'yo, huwag mong paliniwalaan. Kay Ayana ka lang magtiwala. Bay? Tama si Lolo Ador, Ralph. Sa akin lang at sa kanila. Kami lang ang paniniwalaan mo rito sa Sitio 3. Nakakuha ka na ba ng mga litratong kailangan mo, iho? Mabuti at nakabalik ka kaagad rito. Nasaan si Ayana? Bakit mag-isa ka lang? Nauna akong umalis, Lo. May importanteng lakad daw eh. Bawal siguro akong isama. Gawin ko na raw ang trabaho ko habang busy siya para matapos ko agad. Lagi bang may pumipila rito para magpagamot kay Lola Dora? Napapagod na ho yata siya. Hindi pa rin maubos-ubos ang tao. Ganyan ang tao rito tuwing Martes at Biyernes. Mula umaga yan hanggang 3:00 ng hapon. Magpapahinga si Dora pagkatapos at mag-uuwian naman ang mga tao. Walang magpapaabot ng dilim sa labas. Dahil ho sa aswang? Halika, doon tayo sa may puno. Hindi magandang dito natin pag-usapan yan. At ito, isuot mo ng nakalapat sa balat ang pendant para maramdaman mo agad kung nag-iiba ang temperatura. Necklace? Yung pendant, Lo. Tiny bottle with oil? Ano yung nasa loob na parang sobrang liit na bato? Lahat kaming mga kaibigan ni Ayana may suot na ganyang kwintas. Isuot mo, iho. Ayos na ho. Nakalapat na sa balat ko. Anong pakiramdam mo sa bato? Wala naman ho nakakaiba eh. Mararamdaman mong may mag-iiba riyan sa mga susunod na araw o oras. Anong bilin sa'yo ni Ayana? Bumalik daw ho ako bago magdilim. Lahat ng tao rito, ganun ang ginagawa. Kahit mga lasing, umuwi bago magdilim. O sila ang magiging pulutan. May sawang ho talaga rito? Sakto, Lo. Researcher din ako. Naghahanap ako ng mga totoong impormasyon tungkol sa aswang. Baka matulungan niyo ako. Ano ba bang gusto mong malaman? Umaatake ho ba sila sa gabi kaya takot nang lumabas ng mga tao? Nasaan ho ang mga aswang na to maghapon? Ginagawa ang pang-araw-araw nilang gawain na parang mga tao. Sa gabi, pupunan nila ang gutom. Kaya lalabas sila para kumain. Tao ho ang kakainin? Iinumin ng dugo at kakainin silang parang fresh meat sa palengke? Kakaiba ka sa mga dayong nakausap ko, Rap. Bakit parang ordinaryong impormasyon na lang para sa iyo ang tungkol sa aswang? Ilang taon na ho ako nag-research sa iba't ibang lugar. May kwento ho kasi akong binubuo. Sa mga impormasyong nakuha ko, tinitimbang ko pa ho kung alin ang totoo at kung alin ang kwento lang. Marami na rin kasi ang hindi naniniwala ngayon na nag-i-exist sila. Ako naniniwala. Kailangan ko lang talaga ang konkretong impormasyon. Yung mga taong may encounter sa kanila o yung aswang mismo na willing maglahad ng totoong kwento. Bakit, Olo? Parang ang lalim mo ng titig niyo sa akin. Para saan ang pag-iipon mo ng impormasyon? Trabaho pa rin o personal? May iniisip po kayo tungkol sa akin? Ikaw, may gusto ka bang sabihin sa akin? Sa amin ni Dora? Ay, kayong dalawa dyan. Ay, bakit nagtititigan kayong parang magkaaway? Ano ba yung seryosong pinag-uusapan nyo? Tinapos mo na agad ang gamutan. May mga tao pa. Magagamot ng gamot sa butika ang masamang pakiramdam ng mga yon. Sinabi kong masama ang pakiramdam ko kaya sa Martes na lang bumalik. Gusto kong makausap tong si Ralph nang wala si Ayana. Bakit, Lola? Huwag kang magsisinungaling sa amin. Gusto kong marinig ang totoo para alam naman namin kung ano ang tamang gawin sa sitwasyong ito. Sagutin mo ako ng totoo. Sino ka ba talaga? Anong totoong sadya mo sa Sitio 3? Nanlamig ako sa tanong ni Lola Dora
At nang ma-realize kong parehong-pareho ang nanunuring tingin sa akin ng dalawang matanda, alam ko nang wala na akong choice kundi magsabi ng totoo kung paano at bakit ganun sila katalas sa pagbasa ng tao. Hindi ko alam. Nanatili akong tahimik ng ilang minuto bago ako nagdesisyong aminin na ang totoo. Mas makakapag-usap tayo rito ng ligtas kaysa sa labas. Makikinig kami sa sasabihin mo, iho. Sabi niyo, nung bagong dating kami ni Aliana, pamilyar ako. Ano ang ibig sabihin nun? Ang huling naging bisita ni Ayana rito, magkahawig kayo ng mata at ngiti. Nasaan na yung bisitang yon? Mas maganda siguro kung sagutin mo muna ang tanong ni Dora, Rap. Hindi. Nasa daw ang bisitang sinasabi niyo? Gusto kong malaman. Tama nga ang kutob namin. Kadugo mo siya, hindi ba? Nasa na nga ho siya? Nabigo si Ayana sa plano nila. Nagtraidor ang mga kauri na inakala niyang kakampi. Pinatay nila ang binata. Naging hapunan. 6 na buwang ikinulong si Ayana pagkatapos hinagupit ng latigo. At nang hindi pa rin nila mapasunod, dinukot at ikinulong ang mga kaibigan. Ang mga walang kalaban-laban at pinakamahihinang kaibigan ni Ayana ang sinasaktan at pinarusahan para mapasunod nila siya. Si Mimay at si Totoy na gusto mong makilala, bihag sila ni Arturo. Narito ka ngayon dahil walang pagpipilian si Ayana. Kung hindi siya magdadala ng alay, pahihirapan ng grupo ni Arturo ang mga taong mahalaga kay Ayana. Kasama kami at mga kaibigan niya sa kabilang bayan. Ang iba, papatayin para maging pagkain. Noong taon na namatay ang kamag-anak mo, ordinaryo lang ang seremonya. Iba ngayon, dahil sa pulang buwan. Totoo nga. Dito dinala si Ross. Pinatay siya. Pinatay ng mga hayop. Hindi siya pinilit ni Ayana, iho. Kaya mo. Nakausap namin siya bago ang pag-alay. Pumunta siya rito hindi bilang boyfriend kundi bilang kaibigang kakampi ni Ayana. Kusa siyang sumama para suportahan si Ayana sa plano niya. Kung may hindi mang ganap na naiintindihan ng pinsan mo, yun ay ang totoong panganib ng Sitio 3. Si Ayana naman, nagkamaling pagkatiwala ng mga kauri. Sa huli, kumampi pa rin ang mga yung kay Arturo sa gabi ng pag-aalay. Si Ayana laban sa lahat ng aswang sa 3. Hindi niya kinayang protektahan ng sabay-sabay ang mga kaibigang inatake ng grupo ni Arturo. Hindi niya nailigtas ang binata. 6 na buwang ikinulong at pinahirapan si Ayana. Hindi siya sumuko. Pero nang ang mga kaibigan na niyang binihag ni Arturo, napilitan siyang bumalik sa pagiging sugo sa syudad na ang misyon ay magdala rito ng alay. Ikaw naman ang sumagot ng tanong namin, Rap. Para maintindihan namin ang sitwasyon. Sino ka talaga? Pinsan ko ang binatang sinasabi niyo. Si Russell. Pagkawala niya ng walang paliwanag, naghanap ako ng mga sagot. May sketch siyang ipinadala sa akin. Babae ho. Napilit kong hinanapan ng identity. Si Ayana. Alam ba yan ni Ayana? Hindi ho. Anong plano mo? Hindi ho ako inosenteng alay. May ideya ako sa mangyayari sa akin dito. Hindi ako sumama para ilatag sa kanila ang sarili ko. Nandito ho ako para bigyan ng hustisya si Ross. Sa palagay mo ba ay ganun kadali yan? Hindi ho. Pero hindi ako mag-isang mamamatay.
Magsasama kami ng mga hayop sa libingan. May mga kakampi ka. May mga kaibigan ako susunod dito na may kakayahan ho at armas para lumaban. Mabuti. Ako ang magtuturo sa inyo kung nasaan at sino ang mga dapat protektahan. Hindi sila maaring nasa iisang lugar. Gaya ng grupo ni Arturo na nagbabantay ng magkakahiwalay. Ikaw, Ralph, ang kailangan mong protektahan ay ang sarili mo. Huwag mong alalahanin si Ayana. Kaya niya ang sarili niya. Sa gabi ng pag-aalay, siguraduhin mong hindi ka babagsak gaya ng pinsan mo. Mabuhay ka para sa aming lahat na hindi sapat ang kakayahang lumaban. Sino ho ba mga dapat bantayan? Bago ang gabi ng pag-aalay, dumaan ka rito. May ibibigay ako sa iyo. Pag naibigay ko na, 1 o 2 kaibigan mo lang na may kakayahang lumaban ang kailangan namin ni Ador. Ang mas magagaling at malulupit, doon mo dalhin sa kubo ni Mimay at Otoy. Tatapusin ni Arturo ang 2 pag hindi niya mahanap ang kailangan niya. Ano ang kailangan niya? Ang isa sa kambal na anting. Takot si Arturo na mag-isa mga iyon dahil malalagay sila sa alanganin. Di ko pa alam ang totoong kakayahan ng anting kapag nag-isa. Si Mimay ang may alam pero kahit sa akin na kapatid niya, hindi niya ipinagkatiwala ang impormasyon. Siguro, natakot din siyang kung sasaktan ng grupo si Ador. Mapilitan akong magsalita. Sa tingin ko, babaunin niya hanggang sa kamatayan ang impormasyon. Ibibigay ko sa iyo ang anting bago ang pag-aalay. Huwag mong ihiwalay sa katawan mo. Bakit ho hindi pa ngayon? Madaling malalaman ni Arturo na hawak mo iyon. Hindi niya maramdamang nasa akin dahil balot ng orasyon. Gaya ng hindi rin niya malaman kung saan itinago ni Mimay ang anting na nasa kanya. Galing ang mga anting sa aming ninuno na pinakamagagaling na manggagamot at manunugis ng aswang noon. Alam mo ba ni Ayana na nasa inyo yan? Alam niya. Ang hindi niya alam na si Mimay ang nagtatago ng isa pa. Hindi ko alam kung bakit hindi pa sinasabi sa kanya ng kapatid ko. Ang hula ko, naghihintay siya ng tamang panahon. Sa aming 2, si Mimay ang nakakakita ng pangitain. Ang kakayahan ko ay makita ang nakaraan ng tao o bagay na hinawakan ko. Ano ho bang gagawin ko sa ibibigay niyong anting? Ang talagang dapat gawin sa kambal anting ay mapag-isa. Pero kung hihingi ni Ayana sa iyo habang wala pa ang isa, ibigay mo. Maaaring makatulong iyon sa plano niya. Tatandaan ko lahat ng sinabi niyo. Salamat ho. Rap, umupo ka dun sa may mesa at kainin mo ang tinapay. Bilis! Magpanggap kang kalmang nagmemeryenda. Pakiramdaman mo ang temperatura ng kwintas. Ador! Kumusta kayo ni Dora rito? Wala sa bayan pamangking ko at ang bisita. Andito ba sila? Wala ka na talagang ginawa, kundi mamerwisyo ng mga taong nananahimik, Arturo. Manahimik ka! Kayang-kaya kitang tapusin ngayon mismo! Sige, Arturo. Ipakita mo sa bisita ni Ayana na nagmemeryenda kung gaano kahayop ang tiyuhin ng nobya niya. Nandito pala siya. Hindi kasama ni Ayana? Tinapay ho, oh. Basta nyo na lang tinulak si Lolo Ador. May kasalanan ho siya sa inyo? Ikaw pala ang nobyong kasama niya. Natutuwa ako. Mukhang natuto na si Ayana.
Nagdala ng gwapong nobyo. Gusto ko yan. Gusto ko ang pagiging kalmado mo. Ako nga pala si Arturo. Nag-iisang kadugo ni Ayana rito. Kung ano man ang pinagsasabi sa'yo ng mga matatandang ito, huwag mong paniniwalaan. Mga walang kwenta yung mga yan. Puro chismes ang inaatupag. Ako si Ralph. Wala akong nabanggit sa akin si Ayana tungkol sa tiyuin niya. Ang naikwento niya, sina Lola Dora at Lolo Ador. Kaya nga silang dinalaw ko ngayon eh. Bakit ho kaya di kayo nakwento ng pamangkin niyo? Hindi pa tayo tapos mga walang kwentang matanda. Huwag kayo magkakamali ng galaw. Ayaw niyo talaga ng tinapay? Ubusin mo yan ang busog ka. Sa susunod na magkita tayo. Pagkasara ni Lola Dora ng pinto, nagkatinginan kaming tatlo. Walang nagsalita. Hindi ko na inubos ang Spanish bread. Si Lola Dora ay napapikit at huminga ng malalim. Si Lolo Ador ay nilapitan ko agad at inalalayang maupo sa malapit na tumba-tumba. Sumenyas siyang wag muna akong magsalita. Alam ko na kung bakit. Nasa paligid pa rin ang aswang o mga aswang. Ramdam ko kasi ang init ng pendant ng kwintas na ibinigay niya sa akin. Madam Venus, ang hindi ko alam, nang sandaling yun din ay nasa tagong kubo sa gubat si Ayana. Kausap si Lola Mimay at Totoy para alamin din ang kulang sa mga impormasyong kailangan niya. Hindi ko pa alam ng araw na yun kung ano ang eksaktong plano ni Ayana. Ang malinaw lang, ginagawa niya yon para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ang laking bagay na naliwanagan ako na hindi pala niya sinadyang ilatag si Ras sa mga aswang. Magkakampi silang lumaban, pero somewhere in the middle, something goes wrong and the solid plan collapses. Russ ended up dead and Ayana was severely punished. Hindi ko hahayaang maulit sa amin ang nangyari sa kanila ni Russ. Ayana? Oh God. Bakit ngayon ka lang? Midnight na. Alalang-alala na ako sa'yo. Kanina ko pa gustong lumabas pero sabi mo nga, wag na wag kong gagawin. Ganon din yung bili niya na Lola Dora at Lolo Ador nung pinauwi ako bago mag-alas 6. Ang higpit ng yakap mo, Ralph. Para namang mawawala ako sa susunod na minuto niyan. Andito na ako. Walang nangyari sa akin sa labas. Dumaan pa kasi ako kay na Lola Dora para i-check din kung okay sila. Tama ako. Dumaan nga rin si Tio Arturo. Doon nga ako naabutan ng tiyuin mo. Sorry babe. Hindi kami magkakasundo noon kahit pakadugo mo siya. Ang ikling minuto pa lang na nasa iisang lugar kami, ramdam ko na ang kasamaan. Ibang klase, parang basura lang kung itulak-tulak si Lolo Ador. Kalma pa yan ha. Tripling kalupitan na makakita mo kung galit si Tio. Sinasaktan ka niya? Nasanay na lang ako. Mula nung namatay ang mga magulang ko, imbes maging safe home ang puder niya, impyerno para sa akin. Mas naging pamilya pa sa akin ang mga kaibigan ko. I'm sorry. Sorry saan? Di wala pa ako nung time na yon para ipagtanggol ka. And I'm sorry too na nagduda ako sa kabutihan mo. At nagsinungaling tungkol sa maraming bagay. This time, gusto ko maging honest. Para bago pa man tayo subukan ng sitwasyon, makilala mo na ang totoong ako. Sorry din, Ralph. May mga sekreto rin akong sinadyang itago sa'yo. Sharing of secrets tayo, babe. Ikaw muna o ako? Kailangan talaga ganito kahigpit ang yaka? Para alam mong hindi ako mawawala. Oh, eto. Kiss pa sa forehead mo. Proof how I love this moment. Nandito ka at yakap ko. Masabi mo pa kaya yan pag nakilala mo na ako? Hayaan mo pa kaya akong yakapin ka kung kilala mo na ang totoong identity ko? Ikaw na muna mag-share, Ralph. Sigurado naman akong mas madaling tanggapin ang mga sasabihin mo. Hindi ko alam kung paano sabihin ang mas bawas ang impact kaya.
Pinsan ko si Russ, babe. Si Russell. Walang tinungang kaso niya, kaya akong personal na naganap ng sagot. May iba kasi akong kutubulan nang nakita ko yung sinend niya sa aking sketch bago siya nawala. Gamit ang koneksyon namin magkakaibigan, hinanap namin ang identity ng babae. Ako yung babae sa sketch. Ikaw nga. Yung pagkikita natin nung papunta ako sa Sunflower Street, ikaw talagang pupuntahan ko noon. Alam ko, Alam mo? Kailan pa? yung nakita nilang hawig mo kay Russell, nakita ko rin yon. Mas malalim ang epekto sa akin nun. Sila, pisikal na paalala lang. Yung akin, Ralph, paulit-ulit na saksak sa pusong epekto. Nang nawasak yung planong inakala namin ni Russell na maayos, maraming buwan na laman siya ng pangungot ko. Na winawasak ng mga aswang ang buong katawan. Ramdam ko pang tilamsik ng dugo sa katawan ko. Dahil pinilit nila akong manood pagkatapos ng sobrang daming hagupit ng latigo na parusa ko sa pagkanulo sa lahi namin. Paano ko makakalimutan ng ganung kalupitan? Matagal mo na palang alam. Nakumpirma ko nung isang linggo. Nung nasa bahay ka. Nung naligo ka. Nasa kama lang yung mga personal mong gamit. Binuklat ko yung wallet mo. Ang middle name mo, apelyido ni Russell. Nasa wallet mo rin ang sketch niya ng mukha ko. Pinayagan kong i-sketch niya ako nung habang masaya kami. Nagpaplano para sa fiesta sa Tres. Wala sa aming dalawa nag-isip na mabibigo kami. Ako ang mali. Ibinigay kong buong tiwala ko sa mga kauri na inakala kong tapat pa kay tatay at sa akin. Nabilog na pala ni Tio Arturo ang mga ulo nila. Trinaydor nila ako. Bakit wala kang binanggit sa akin? Hinihintay kong ikaw ang una magsabi ng plano mo. Kasi takot ako, Ralph. Na baka pag nalaman mo kung sino talaga ako, hindi kita madala rito. Pag hindi ako nagdala ng alay, mapapahamak lahat ng mga kaibigan ko. Silang paparusahan ni Tio Arturo. Bakit mo ako dinala kina Lolo Adora at Lola Dora? Para malaman mo rin ang mga nalaman ni Russell. Para makatulong kung ano man ang plano mo. At ang plano mo? Ang ilatag ka sa kanila. Para mamatay? Para tuluyang masunog ang halimon na pinuno nila. Paano mangyayari yun? Kailangan kong mahawakan ng anting sa mismong oras na pula ng buwan. Ibibigay daw sa akin ni Lola Dora ang anting bago ang pag-aalay. Ingatan mo. At ipasa mo sa akin pag hiningi ko. Sundin mo ang payo nila Lola at Lola. Sarili mong pangalagaan mo sa gabi ng pag-aalay. Akong bahala sa mga kalahi ko. Sinabi ko na kina Lola. Shh! Huwag ka muna magsalita. Nasa paligid na sila. Papatayin kong ilaw. Nag-iinit ang kwintas ko. Ay, lakas ang baga mo, ha? Yakapin mo ako. May pit pa. May kiss din. Kiss ka lang kahit saan dyan sa ulo ko. Tapos ungol ka. Malakas na ungol. Ungol? Bakit? Na para tayong may masamang ginagawa. Bilis! Para maniwala silang magnobyo tayo. Nabaliw ko sa akin. Kailangan mapaniwala natin silang imposible kang tumakas. Sagutin mo muna ang tanong ko. Gusto ko ng confirmation. Isa ka ba sa kanila? Oo. Aswang ako, Ralph. Pero hindi ko kakainin ng puso at iba pang lamang loob mo. Mahal kita. Huwag kang tumawa. Umungol ka. Unforgettable ang moment na yon. Umungol nga ako ng umungol habang magkayakap kami ni Ayana. Umungol din siya na parang sagot sa ungol ko. Para talagang may ginagawa kaming kababalaghan. Sagutan kami ng ungol, pero ang ginagawa lang talaga namin ay mag-slow dance sa dilim na ang music ay ang mga ungol namin. Nang mawala ang init ng kwintas ko, nag-usap pa rin kami sa pagitan ng kulitan at tawang mahina. Sinabi ko na rin kay Ayana na may mga kaibigan akong darating para tumulong. Nag-usap kami sa dilim. Binuo ang plano para sa liwanag. Liwanag na nawalan sila ng chance ni Russ na makamit noon.
Wala talaga kayong relasyon ni Ras? Meron. Malapit na magkaibigan. Hindi ko naramdaman sa kanya nararamdaman ko sa iyo ngayon. Mm. One real kiss before the cursed night. Baka mawala na ako ng chance. Yan. Para may tatandaan din akong sweet kiss na nangyari sa dilim. Sa gabi ng blood moon, inaasahan ko nang yon ang gabi na susugurin ng mga aswang ang bahay ni Ayana para bihagin ako. Walang malay ang mga aswang na si Arturo ang utak na napaghandaan na rin namin yon. Umalis si Ayana. Naglagi siya sa kubo sa gubat. Hindi siya babalik hanggat hindi nagdidilim. Hahayaan niya ang grupo na makuha ako. Ang team ni Dex sa kubo ni na Lola Dora at Lolo Ador de Derecho. Ang grupo ni na Rob at JV na may mga kasamang military na nadala ni JV sa tulong ng ama nitong retired Army General. Sa kubo ni na Lola Mimay at Totoy ang Derecho bago sa lugar ng pag-aalay. Wala pa rin kayong kadala-dala mga matandang pakialamera. Ang lakas ng loob niyong makialam. Akala niyo ba mapipigilan niyong nakatakda? Mabubuhay ang pinuno at kami ang maghahari sa tres. Kayong mga mahihina, isa-isang magiging mga alipin. Sa guni-guni mo lang yan mangyayari, Merly. Kailanman ay hindi mananaig ang dilim sa liwanag. Sinaktan niyo man kami. Kasama ang mga kaibigan ni Ayana ng paulit-ulit. Pero babangon pa rin kami at ilalaban ang liwanag. Hangal! Sumuko na kay Arturo si Ayana. Kung kakampi niya siya, hindi siya magdadala rito ng masarap na alay. Napasunod niyo man si Ayana dahil sa kahayupan at kalupitan niyo. Hindi kami luluhod sa inyong mga aswang. Oo, pupula ang buwan ng ilang sandali. Pero muli yung magliliwanag. Panandalian lang ang ibinibida niyong lakas. Hindi panghabang buhay ang kapangyarihan, Merly. May araw din kayo. Tandaan niyo to. Hindi kami luluhod sa mga aswang. Kunin mo mga armas, Ador! Hawakan mo lahat ng bungang pangontra! Sa huling lakas na natitira sa inyong dalawa ngayon, sa tingin nyo may laban kang dalawa sa amin? Paligiran ang bahay! Bawat sugat ng pangontra nila! Ibalik nyo ang maras na kalmot! Walang utos si Arturo na tapusin sila. Pero kung mauubusan sila ng dugo dahil sa dami ng sugat, wala tayong kasalanan doon. Ibinalik lang natin ang pananakit nila. Ano yung tunog na yon? Sandali. Tumahimik kayong lahat. May ibang amoy. Papalapit dito. May mga yabag. Hindi. Mga traidor na matanda. Kayo talagang laging sagabal sa mga plano. Maganda kayo. May mga parating na dayo. Sugurin sila sa kubo. Tapusin ang mga traidor na yan. Hindi dapat masira ang seremonya ng pag-aalay. Umatras ka, Dora. Nakapasok na sila. Tikman mo ang talim ng armas ko. Hayop kang aswang ka. Hindi kami lulod sa halimaw. Nasugatan ko ang isa. Tapunan mo ang bunga ng pangontra, Dora. Heto na! Oo, eto pa! Bumalik kayo sa dilim! Mga halimaw na hayok sa laman! Sa likod mo, Ador! Tikman mo ang lupit ng halimaw na sinasabi mo! Oh! Siyang likod ko! Ang lalim ng tama ko, Dora! Tumakas ka na! Di na kita mapoprotektahan! Ito pa! Ito pa! Masakit ba, tanda? Sige! Tapang! Dora! Tumakas! Tumakas ka na! Ador! Ador! Protektahan ang dalawang matanda! Tapusin lahat ng aswang! Ako harapin mo, halimaw! Ha? Ganun ha? Hindi ba sapat ang bala? Maglaro tayo!
Mga pakialamero, anong ginagawa niyo sa teritoryo namin? Ang lakas ng loob niyong manghimasok! Sagabal kayo sa gabi ng pag-aalay! Pag-aalay? Mga bangkay niyo ang ialay ko, hayop! Nakakalaban ka pa, ha? Tikman mo tong laruan kong Silver Knife! Tinapos mong matandang walang kalaban-laban. Ikaw naman ang tatapusin ko! Hetong sayot! Masakit ba, aswang? Heto ba para sa matandang pinatay mo? Sorry, Lola. Kung late kami, okay na ba kayo? Ayos lang ako, iho. Sumunod kayo sa gubat. Doon sa lokasyon ng iba pang bihag na sinabi ni Ralph. Kailangang buo ang lakas nyo pagsugod sa seremonya ng pag-aalay. Naroon ang mga pinakamalulupit na aswang. Iligtas nyo ang bihag at bawiin si Ralph. Sa oras na ito, siguradong hawak na siya ng mga aswang at dinadala sa hapag nila. Sa mismong sandali rin na yon, nakikipaglaban na ang grupo ni na Rob at JV sa mga inabutang aswang sa kubo. Sa kwento ni Rob, inatake na agad sila ng mga aswang bago nakalapit sa kubo ni na Lola Mimay. Lumaban ang tropa ng military na kasama nila. Mga itim na nilalang na matutulis ang ngipin at kuko. Balot na mga balahibo ang katawan at mga tunog hayop ang ungol. Yun ang mga aswang na mabibilis silang inatake. Sabay-sabay ang estilo ng pagkilos, sugod, kalmot, kagat. Sa lalim ng kalmot, nahihiwa ang tinamaan at nagkakalat ang laman. Sa kanila uulitin ng mas malalim at huhugutin ang mga lamang loob, saka kakainin. Pero wala sa kanila ang hinayaan ng mga military na makalapit. Sa ulo ang target ng kada bala. Pagkatapos bumagsak, ang patalim ni Rob at JV ang babaon sa dibdib ng mga halimaw. Bok, ayos ka lang. Bumagsak na yung isa. 4 down. Ayun oh, may isa pang bumagsak. Ako nang tatapos doon. Bok, pasukin mo ang kubo. Ilan na lang namang pinapuputokan nila sa labas. Iligtas mo ang bata at matanda. May mga matanda pa doon sa kubong sinugod nila, Dex. Ikaw ang magdala sa kanila sa kabilang town. Ready na ang safe house doon. Kami na ni Dex ang sasama sa grupo para iligtas si Ralph. Lola! Lola Mimay! Gising na po! Gumising ka na! Papasukin ko na, Bok! Sige! Bata, huwag ka matakot. Kaibigan kami ng ate Ayana mo. Ililigtas namin kayo. Ano nangyari sa lola mo? Hindi na po siya gumagalaw. Akala ko po, ang hibig lang ng tulog niya kaya hindi siya nagigising. Kahit may putukan na sa labas, ang lamig-lamig na po niya. Check niyo siya. Diyan ka lang, ha? Oo nga, malamig ng lola mo. Hayaan na muna natin siya dito, ha? Ikaw, kailangan mong sumama sa akin. Dadalhin ka namin sa ligtas na lugar. Yung wala na yung umaatake sa inyo pagdilim. Kayo po ba yung dahil sinasabi ni Lola? Hindi ka po taga rito? Oo, ba't mo na itanong? Pinabibigay po ito ni Lola. Pinakaingat-ingatan niya po yan. Itinago sa bewang ko para umabot sa'yo. Ibigay daw po kay Ate Ayana. Pag namatay na siya at pumula ang buwan. Patay na po ba si Lola Mimay? Huwag mo munang isipan si Lola. Ang mahalaga, ligtas ka na. May mga darating dito para i-check ang lola mo, ha? Sige na, akin na yung pinabibigay ni Lola sa akin. Dito ka muna, ha? Lalabas lang ako. Rob! Oh, Bok! Palis na kami. Oh, ano yan? Patay na yung matanda. Utos daw na ibigay sa atin to at iabot kay Ayana. Yan yata yung hap ng anting na binanggit ni Ralph. Nakunin natin sa lahat ng parang posible. Hindi pala natin kailangang maghanap. Akin na. Oh, larga na kami. May isang oras na lang bago ang Blood Moon.
Ilatag sa mesa ang alay. Ito na ang gabing pinakihihintay natin. Ang gabi na babangon ang pinuno. Sa unang rayos ng liwanag bukas, tayo na ang pinakamakapangyarihan! Hindi kailangang igapos ang alay. Alipin siya ng pag-ibig. Susunod siya sa lahat ng gusto ko. Hindi ba mahal? Sa lahat ng sitwasyon, mahal ko. Walang kaso patayin man nila ako. Basta nasa tabi kita. Magaling, Ayana! Natuto ka na. Hindi ko iisipin inuuto mo lang kami. Alam mong hawak ko ang mga bihag. Isang pagkakamali mo lang, patay sila pagsikat ng araw. Hindi ko isusugal ang buhay nila, Tio. Hindi ko mas pipiliin ang isa laban sa mas maraming buhay. Kilala niyo ako. Ilabas ang sagrado nating patalim. Heto na nga. Ang patalim nating paulit-ulit na nagpatigil sa tibok ng puso ng ating mga alay. Makinang, matalim, matalas. Heto, Ayana. Ikaw pa rin ang nararapat na sugo ng ating lahi sa gabing ito. Ako ang sugo ng ating lahi. Pagmasdan yung mabuting selyo ng aking katapatan. Bakit mo iniwang sarili mong kamay? Ang bahagi ng dugo ko, Tio Arturo, ay aagos kasama ng dugo ng alay. Yan ay patunay ng katapatan ko sa inyo. Minsan na ako nagkamali. Hindi ko na uulitin yon. Sa pagkakataong to, hindi ko kayo bibiguin. Isa lang ang hiling ko. Ilang minutong distansya para mapakinggan ko ang hiling ng alay. At maibigay ko rin ang huling halik na hiling niya. Hanggal! Mamamatay na lang. Humiling pa ng halik. Kwestiyon ko ba ang pagdukot mo ng mga bata? Para sa sarili mong interes, Tio? 3 minuto. Ibigay sa kanya ang patalim at umatras tayong lahat. 3 minuto ng distansya. May last kiss talaga? Gawin mo ang usapan. Nakikinig ang lahat, Ralph. Pagbaon ng dagger sa puso mo, alam mo nang gagawin. Babangon ng pinunong aswang. Kukunin mo ang Spanish bread kapalit ng sandok? Ang sandok at Spanish bread ay code namin sa anting at dagger. Nakatutok sa amin ang mga aswang, kaya wala nang usapan tungkol sa plano. Maririnig nila ang totoong balak namin. Ang mangyayari, sa pagpula ng buwan, sa hudyat ni Arturo, ibabaon ni Ayana ang patalim. Hindi sa puso ko, sa mesa malapit sa leeg ko. Babangon ako, ibibigay sa kanya ang anting at lalaban kami ng sabay. Handa na ako. Simulan na ang seremonya ng pag-aalay. Bumalik kayong lahat sa dating pwesto. Hintayin mo ang hudyat ko, Ayana. Malapit na magsimula ang pagpula ng buwan. Ako rin. Handa na. Hanggang dulo? Hanggang dulo. Anong? Sino yung mga parating? Kumilos kayong lahat. Salubungin ang mga mahihinang yan. Ayana, ngayon na! Patayin ang alay! Ralph! Spanish! Ito na ang Spanish bread, babe! Ang sandok dali! Sa kaliwa mo may aswang! Run! Saluin mo ang dagger! Dex! Rob! Tumban niyo lahat yan! Si Ayana, nag-transform na rin! Don't touch her! Sigurado ka? Sigurado! Sa likod mo, Dex! Bro, saluin mo ang harp ng anting. Gotcha! Ayana! Ang Spanish bread, babe! Nakuha ko na ang pinantings. Rob! Fire, bro! Sinusugod nila si Rob! Ang bibilis ng mga hayop. Okay na. Naglat na ang mga anting. May dugo pa. Ayana? Ayana, what the? Isa-isang nagliliyab ang mga aswang! Bro, ano yan? Hindi mo nasabi sa amin to. No! Ayana! Ayana! Ralph. Sorry. Huh? Sorry. Hindi na ako aabot sa dulo.
Hindi na kita masasamaan. Hindi na rin kita mapapardalan. Ito ang totoong mangyayari kapag naging isang kambalanting at nabahira ng dugo ng aswang. Masusunog ang pinuno sa kuweba kasamang lahat ng kalahi niya. No! No! Stay! Oh God, please! Please, no! Ayana! Ayana! Mahal kita, Ralph. Mahal kita. Sorry. Ayana! Aking puwang sa puso ko na hindi kailanman napunan sa kabila ng taong lumipas. Madam Venus, hanggang dito na lang ang sulat ko. Sana ay nag-enjoy kayong makinig at may natutunan kayong mahalagang lesson. Ako kasi, iisa lang ang Ano pong gagawin mo dito sa taas ng bangin, Kuya Ralph? Magpapahangin. Kumusta ka pala? Mas masaya kang kasama si Lola Dora, Totoy? Masayang malungkot. Miss ko si Lola. Si Lola Mimay. Si Lolo Ador. Lalo na si Ate Ayana. Miss mo rin po siya, no? Kasi kung hindi ka na po babalik dito sa Tres. Toy, kwento mo sa akin si Ate Ayana. Si Ate Ayana? Sobrang bait nun. Lagi siyang may pasalubong sa akin. Inaalagaan niya ako. Pinagluluto. Sinasamahang maligo sa ilog. Ang dami pa niyang alam na kwento sa ka-joke. Sabi niya nakakalipad daw siya. Hindi naman pala. Takot nga siyang umakyat sa puno eh. Alam mo ba kuya? Di yun marunong lumangoy. Pero biglang tumatalon sa ilog pag nalulunod na ako. Joke lang din yung pagkalunod ko eh. Ang galing ko kayong lumangoy. Sinasabi ko lang yun para sagipin niya ako. Nakakamiss siya. Sana masaya siya. Doon sa malayong pupuntahan niya. Gusto man daw niya bumalik pero hindi na pwede. Kasi malayong malayo daw yun. Kulang sasakyan pabalik. Sabi niya sa akin, yakapin daw kita ng mahigpit para sa kanya. Di ka. Kita, Toy. Red roses for you, babe. I miss you so much. Be happy there, okay? Kung nasan ka man, sobrang miss ka na namin dito. Itinuro sa akin ng karanasang ito na ang buhay ay puno ng misteryo. Lahat tayo ay naglalakbay sa daang walang kasiguraduhan. Minsan, ibabato sa atin ng mundo ang mga sitwasyong pakiramdam natin ay hindi tama at dapat. Pero sa huli, ang mga yun pala ay magtuturo sa atin ng mahalagang aral. Hindi man naging happy ending ang love story ko, iniwan naman nito ang mga alaalang hindi ko makakalimutan. At sa puso ko, mananatili ang pag-ibig. Para sa mga nakarinig ng kwentong ito, huwag mawalan ng pag-asa. Kung ang daan mo ay madilim at may mga halimaw, hindi naman laging madilim. Sa huli, ang liwanag pa rin ang mananaig. Hindi man perpekto ang buhay, piliin pa rin nating maging mabuti. Hindi man laging masaya ang pag-ibig, piliin pa rin nating laging magmahal. Dahil ang mga marunong magmahal, sila ang totoong nakakaranas kung paano mabuhay. At kung ikaw ay isa sa mapalad na kasama ang mahal mo ngayon, ingatan mo siya at huwag saktan. Dahil mahirap at masakit ang mawalan, gaya ng naranasan ko. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Madam Venus. Maraming salamat sa paglalahad nito para marinig din ng iba ang kwento. Sana ay may natutunan sila. Always, Ralph.